Pagtunog ng bell ay agad na tumayo si Cassie at humahangos na lumabas ng kanilang classroom. Cassie, tawag ni Artsy sa kanya. Break natin, bakit nagmamadali ka ha? May sasabihin daw na importante sa akin si Caspian tungkol sa Atlanta. Hindi ako sigurado, pero mukhang excited siya nung sinabi niya yun sa akin. Nagliwanag ang mga mata ni Artsy. Ibig sabihin nandun din si Kale? Oo, sa tingin ko, nagpa-practice sila ngayon. Hinila nito ang braso niya. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Anito sabay hila sa kanya. Napailing na nagpatianod na lang siya rito. Kung ang magic word niya ay ang pangalan ni Caspian, ito naman ay ang pangalan ni Kale. Kahit hindi gaano namamansin ng tao si Kale at kahit ubod ito ng seryoso, ay in love dito ang kaibigan niya. Sa 6th floor ang karaniwang nagpa-practice. Ang Atlanta. Walang nagkaklase sa palapag na iyon at ilan lang ang mga estudyante na nagagawi roon. Papunta pa lang sila sa crafts room kung saan nag-iensayo ang apat ay narinig na niya ang mga gandang boses ng mga ito. Iba't iba ang timbre at lalim ng mga boses ng mga ito, pero pawang masarap sa tainga ang mga iyon. Parang itinadhana na pagsamahin ng mga ito para magbigay aliw sa mga tao sa pamamagitan ng pagtugtog at pag-awit. Pagkatapos ng kantay, saka pa lamang sila pumasok ni Artsy sa loob ng room. Kale, tiling ni Artsy, sabay sugod ng yakap kay Kale. Napangiwi ang binata. Kailang galing-galing mo talagang kumanta. Habang pinapakinggan kita kanina, gusto na kitang balutin at gawing radyo sa bahay namin. Napuno ng halakak ang buong silid. Sinamantala niyang pagkakataong yun para lumapit kay Caspian. Nilitian siya ng binata at tulang na nakagawian ito. Pinundot naman ito ang ilong niya. Naisip niyang biriwin ito, kaya iwinagayway niya sa tapat ng mukha nito ang singsing na bigay nito sa kanya. Agad na namula ang mga pisngi nito. Natawa siya ng malakas na ikinalingon ng mga kasama nila. Oh, this is the first time I've seen you blush, my friend. Nakangiting sabi ni Paris. Ano bang ginawa mo, Cassie? Natatawang tanong ni Tadama sa kanya. Tumingin naman si Kale sa kanya na para bang sinuseryoso niya. I guess it's the ring, sagot niya sa tanong ni Tadama. Naghiyawan ng mga lalaki. Napakamot na lang si Caspian sa ulo nito. She felt sorry he was being teased. Ang cute kasi nito kapag nagbablush, kaya hindi niya maiwasang tuksohin ito. Inakbayan ni Faris si Caspian at kunwari ay sinakalangwi. Lord naman, Caspian. Sino ba ang mag-aakalang darating ang panahon ito? Wika ni Tadama. Noon ay hindi pa kayo magkaaminan na dalawa. Oo nga, pagsang-ayon ni Kale. Kung hindi pa pinagselos ni Faris itong si Caspian, ay hindi pa ito aamin. Napangiti si Cassie nang maalala ang tinutukoy ni Kale na ginawa ni Faris. Nang magkakilala ay naging magkaibigan sila ni Caspian at napalapit din siya sa Atlanta. Hindi nalay sila ni Caspian noong una. Palagi silang pinagdidiskutahan ng iba at palagi silang tinutuksong dalawa. Katunayan ay may gusto na siya noon kay Caspian, kaya lang naman ay tinatanggihan ay dahil ang akala niya hindi siya gusto nito. Dinidadma lang kasi siya nito noon. Takot din siyang mapahiya at masaktan. Isang araw ay nagtaka na lang siya nang maging feeling close si Faris sa kanya. Sinusundan siya nito palagi at inaalagaan siya ng gusto na para bang may special feelings ito sa kanya. Alam niya ang pagiging chick boy nito kaya hindi na niya pinansin kung ano man ang binabalak nito. Pero wala siyang kaalam-alam na pinlano pala ni Kale, Tadama at Faris na pagsilosin si Caspian para masiguro ng mga ito na inlove nga ang binata sa kanya. Nagtagumpay nga ang plano ng bigla siyang halikan ni Faris sa pising. Galit na sinuntok ni Caspian si Faris at yun na ang simula ng pag-amin nito ng nararamdaman para sa kanya. Naalala niya kung gaano siya kasaya noon para siyang nanalo sa loto. Na sinugot si Caspian ang yakap at sinabi rito ang nararamdaman niya. Saka palang ibinuking ng tatlo, mapinlano nga ng mga ito ang lahat. Caspian was so secretive man. Nahihiya lang talaga itong sabihin ng mga bagay na hindi din nakasanayang sabihin. For that she was grateful to his friends. Napailing naman si Kale kahit halatang pinipigilan nitong mapangiti. Napaka-possessive mong boyfriend. Tama ba namang tinalian mo ng agad si Cassie? Wala nang planong tumakas yan. Wala ka pang right na sabihin yan kasi hindi mo pa nararanasan maging boyfriend. I'm available, sabi ni Artsy kay Kale. Muli ay nagtawanan ng lahat. Tama na nga yan. Nahihina pa rin saway ni Caspian. May importanteng i-anunsyo ang Atlanta sa mga estudyante ng universidad. Pero gusto kong kayo ang unang makarinig nun. Tumingin ito sa kanila ni Artsy. It was probably a major announcement dahil bigla ay nagbago ang mood ng mga boys. Kahit walang sinasabi, ang mga ito ay halata sa mga mukha ng mga ito ang kaligayahan. Isang producer nakapanood sa aming mag-perform sa Mr. and Miss Commerce and he wanted us to perform on TV.
OMG, pumayag siyang maging producer ninyo? Di makapaniwalang pagkumpirma niya. Sabay-sabay na tumango ang mga lalaki. Nagkatinginan sila ni Archie at sabay na napatili. Kyle, I'm so proud of you. Tuwang-tuwang sabi ni Archie sabay yakap kay Kyle. Napangiwi si Kyle. Kung sa babay napapangiwi talaga ito kapag nagkakaroon ito. At si Archie ng physical contact. Ngunit napapansin naman niyang hindi ito umiiwas o hindi tinatanggal ang pagkakaangkla ni Archie dito. Another case in which a man couldn't tell his feeling to his girl. Hinalikan niya si Caspian sa pisngi. Maligaya ko para sa inyo. Sa wakas ay makikita na sa labas ng universidad ang mga talento ninyong apat. Masayang sabi niya rito. Ngunit nagtataka siya sa reaksyon nito. Para itong may malalim na iniisip. Tama ba siya sa pag-aalala na nabakas niya sa mukha nito? Caspian. Humarap ito sa kanya at walang salitang hinalikan. Siya sa kanyang mga labi. Sa una ay nagulat siya. Pero sandali lamang iyon dahil lang maramdaman niya ang init at tamis ng halik nito ay napapikit siya. Kung hindi pa sa tukso at kantsaw sa kanila ni Faris at Tadam ay hindi pa sila bibitiw sa isa't isa. It was his turn to blush. His sudden show of affection took his back. Ngumiti si Caspian. Kinuha ko lang ang premyo ko sa tagumpay ng Atlanta. Inirapan niya ito at ikinatawa nito. You're good when you're both shy and angry, sabi nito. Hindi niya pinansin ang panunokso nito. Ano ba yung iniisip mo kanina? Akala mo siguro hindi ko napansinan. He smiled suddenly turned devilish. Naisip ko lang na malapit ng lumbas ang midterm grades natin. Ano naman yun? Sigurado naman akong wala akong bagsak. May inspiration yata ako. Gusto lang naman kitang hamunin. Hamunin? Kung sino man sa ating dalawang makakakuha ng mas mataas na average sa grade, siya ang panalo. Therefore may karapatan siyang mag-utos at hindi pwedeng magreklamo ang natalo. Sandali siyang napaisip. Magandang hamon yun. Kung sakali mang mas mataas ang average niya kaysa rito, pwede niya itong utusan ng isang bagay. At sigurado na siyang siya ang panalo. Sige ba? Wala nang bawian ha? Excited na sabi niya. Ngumiti ito ng pilyo. Baka ikaw ang babawi. May isang salita ako, no? Sige, good deal. Nilahan nito ang kamay sa kanya. Tinanggap niya yun. Deal. Hinalikan nito ang kamay niya kung ganun, mauna na ako at may klase pa ako. Magkita lang tayong mama niya. Anito at umalis na. Excited tuloy siyang malaman ang midterm grades niya. Lumingon siya sa mga kasamaan para malaman ang opinion ng mga ito. Subalit nagtaka siya sa expression ng mga ito. Umiiling si Kyle habang pigil naman ang pagtawa ni Tadama at Faris. Ano? Nagtatakang tanong niya sa mga ito. Una niyang tinignan si Tadama. Isang advice lang kasi mula sa isang business management student. Remember when you make a deal with someone, make sure you will not only look at your advantages, but also to your opponent's advantages. Payo ni Tadama. Nakayuris siya sa sinabi nito. Maya-maya ay tumingin siya kay Faris. Initaan lang siya ng huli at saka siya tinapik sa balikat. I also have a class. Good luck to you, Cassie. Anito at mabilis siya. Umis ka po. Tinignan niya si Kayla. Wala siyang makuhang reaksyon dito. Si Archie na nakaangkla pa rin sa lalaki ay nagsisimula na rin magtaka. Kayla, may diin ang tinig na sabi niya rito. Inuudyo ka nitong magsalita. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Alam kong mahal mo ang nobyo mo, pero dapat alalahanin mong tusurin ang mokong na yun. His expression was grim. Ano ibig mong sabihin? Natanggap na ni Caspian ang midterm grades niya. Kanina lamang, ha? At sa 10 subjects niya, 4 ang flat 1 niya. Napangiwi si Cassie nang matanggap niya ang mga grades niya. Matataas ang mga yun pero walang binatbatan ngayon sa grade ni Caspian. Ngayon pa lang ay kinakabahan na siya sa posibleng iuutos nito sa kanya. Pagkatapos ng klase niya, agad siyang nagtungo sa isang classroom na tagpuan nila ni Caspian. Ngunit bago na siya makapasok doon, ay nakita niya ang president ng student council na si Lina Aristobal. Magkausap ito at si Caspian. Agad na umahon ang itinatago niya ng security sa katawan. Hindi niya maiwasang ikumpara ang kanyang sarili sa babae. Maganda ito, matangkad, matalino, maputi at sexy. Lalo pang gumaganda ito kapag ngumingiti ito at lumilitaw ang mga bilis sa magkabilang pisngi nito. Sa katunayan ay ilang beses na itong nanalo sa mga beauty contest. Samantalang siya, hindi standout ang ganda niya. Wala siyang matatawag na charm o sex appeal. Hindi rin kagandahan ng katawan niya dahil sa palagay niya. Ay masyadong maliit ang katawan niya. Walang-wala siyang panama sa dalaga. Mas bagay pa ito kay Caspian. May kumidlit na sakit sa kanyang puso. Noon pa kumakalat ang chismis na may pagtingin si Lina kay Caspian. Isang patunay ron ng matinding suporta ng student council sa mga activities ng Atlanta.
May tiwala siya kay Caspian pero wala siyang tiwala sa kanyang sarili. Lalo siyang nakaramdam ng sakit at habag sa kanyang sarili. Sa mahigit 2 taon na relasyon nila ni Caspian ay ang mga insecurities niyang nilalabanan niya. Natural na maging lapitin ng mga babae si Caspian dahil bukod sa gwapo ito, ay sikat na sikat din ang Atlanta sa universidad nila. At kahit palagi siyang ina-assure nito na mahal siya nito, ay wala na itong ibang mahihiling sa iba, kundi siya lang. May posibilidad na isang araw ay marirealize din ito na hindi siyang babaeng nababagay rito. Iyon ang kinatatakot niya. Mabuti pa si Caspian. Kahit na kailan hindi ito nakakaramdam ng insecurities dahil narito na ang lahat ng magandang katangian na hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. Mahihirapan siyang makahanap ng lalaking nakahihigit dito. Tatalikod na sana siya nang bila siyang tawagin ni Caspian. Cassie, napanghiwi siya. Kung binubugbog ng gusto ang self-esteem niya, makita pa lang niya si Lina. Paano kaya kapag pinagsama sila sa isang kwarto? Hinarap niya si Caspian. Kwan, may bibilhin pa pala ako sa ibaba. Babalik na lang ako mamaya. Babalik lang ako pag wala ng babaeng niya. Lumapit si Caspian sa kanya at hinila ang braso niya. Mamaya mo na bilhin kung ano man yung bibilhin mo. Halika muna sa loob. Kahit labag sa kalooban niya ay napilitan siyang pumasok sa loob. Iniwasan niyang tumingin kay Lina para hindi na uli siya makaramdam ng security. Nagya pa siyang napalundag nang bigla siyang akbayan ni Caspian. Pasensya ka na, Lina, at hindi ako pwedeng sumali sa susunod na student council election. Wika ni Caspian sa babae. Tumaas ang isang kilay ng huli. Bakit? Sigurado ng panalo mo kapag tumakbo ka. Kapag sumali ako ay mababawasan ng oras ko para kay Cassie. Nagling napatingin siya kay Caspian dahil sa sinabi nito. Pasensya na talaga, Lina. Sa 2 bagay lang ako pwedeng mag-concentrate ngayon, kay Cassie at sa Atlanta. Huling-huli niya ang awkward at pilit ng ngiti ni Lina. Ganun ba? Sige, hindi na ako magtatagal. Yun lang at nagmamadali na itong umalis. Naiwan siya sa tabi ni Caspian na natitigilan pa rin. Pinindot ng kasintahan niya ang kanyang ilong. Nagtatampo na ako sa iyo. Ha? Ang sabi ko nagtatampo na ako sa iyo. Halatang wala ka pa rin tiwala sa akin. Iniiwas niya ang tingin. May tiwala ako sa iyo, no? Sa sarili ko ako walang tiwala. Umuntong hininga ito. Pagkatapos ay umupo ito sa mesang malapit sa kanilang dalawa. Hindi mo kasalanan ng magkaroon ng napakagwapong boyfriend. Tumaas ang isang kilay niya. Bakit ba pakiramdam ko ay dumaan ang isang buhawi? Ang hangin. Nagkatawanan sila. Maya-maya ay sumeryoso ito. Hinilas siya nito para umupo siya sa tabi nito. Dapat magkaroon ka ng self-confidence. Nakalain mo ang isa sa pinakamacho at ubod ng lakas ng sex appeal na tulad ko ay nainlove sa'yo. Pabirong binatukan niya ito. Pagkatapos ay sumeryoso siya. Kaya nga ako nai-insecure kasi ang daming babaeng lumalapit sa'yo. Tapos pulos magaganda pa. Hay naku, Cassie Malbar. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na maganda ka? Nabalabi siya. Bias ka. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, ibig sabihin ay wala ka ring tiwala sa akin at wala kang tiwala sa naging desisyon ko. Madali para sa iyong sabihin yan kasi hindi mo alam ang pakiramdam ng ma-insecure. Ang matakot na anong mga oras ay mawala na lang bigla ang kasintahan mo. Napatingin ito sa malayo. For your information, alam ko kung paano ma-insecure. Palibhasa kasi hindi mo alam kung paano ka tingnan ng ibang mga lalaki kapag dumadaan ka. Palibhasa hindi mo alam kung paano ako nagsiselos kapag alam kong may nagkakagusto sa'yo. Palibhasa hindi mo alam, natatakot akong isipin na baka nagsawa ka na lang bigla sa akin at iwan ko mo ako. Napanganga siya sa sinabi nito. Totoo ba yun? He smiled. Magsisinungaling ba ako? Tumaba ng gusto ang puso niya sa narinig. Gumaan na ang pakiramdam niya pagkatapos nitong kumpirmahin ang sinabi nito. Ibig sabihin ay pareho lang silang insecure nito. Na pareho sila ng ikinatatakot. Bigla silang nagkaroon ng tiwala sa sarili. Caspian, I was wondering, ano ba ang nagustuhan mo sa akin? Napailing ito. Bakit ba kayong mga babae ang hilig itanong mga bagay na yun? Just answer me. Kinabig siya nito palapit dito. Sabihin na lang natin na ikaw ang pinapangarap kong babae na nagkataong natagpuan kita. Ganun, wala bang mas konkretong dahilan kaysa dyan? Natawa ito. Okay, ganito na lang. Isipin mo ang mga dahilan kung bakit gusto mo ako. Napaisip nga siya. Maya-maya itinaas niya ang mga kamay upang bilangin sa mga daliri niya ang magagandang katangian ito. Ilang sandali na ang lumipas pero hindi pa rin niya mabilang. Hayan, hindi mo mabilang ano. Kaya hindi ko masabi sa iyo ay dahil hindi rin mabilang ang mga dahilan para mahalin ka. Ang totoo, wala talagang tiyak na dahilan kung bakit kita mahal. Basta ang alam ko mahal na mahal kita. Naks, sasabong na yata ang atay ko niyan. Siya nga pala,
Hindi mo ba ako tatanungin kung anong iuutos ko sa'yo? Pigil lang ngitiin nito habang tinatanong niya sa kanya. Hinirapan niya ito at kinitawan ito. Pambihira ka. Kaya naman pala ang lakas ng loob mong maglatag ng deal. Dahil sigurado ka na ikaw mananalo sa una pa lang. Huwag kang mag-alala. Simple lang naman ang ipapagawa ko sa'yo. Tinasa niya ito ng isang kilay. Bakit kaya masama ang kutob ko sa simple na sinasabi mo yan? Muli itong natawa. Come with me to a party. Napaungol siya. Alam na alam nito na ayaw niya ng mga parties. Pakiramdam kasi niya ay palagi siyang na-out of place. A deal is a deal. Ang tusa mo, alam mong ayaw kong sumama sa mga party. Akong bahala sa isusuot mo. Leave everything to me, okay? Ano ba kasi ang party niyan? Isang birthday party. Huwag kang mag-alala. Dadalo rin ng iba pang miyembro ng Atlanta. Kahit paano ay nabawasan ang pag-aalinlangan niya sa narinig. At least hindi lang si Caspian ang kakilala niya sa party. Still party suffocated her. Bakit ba kasi gusto mo akong isama? I want to show you. Namilog ang mga mata niya. Baka mapahiya ka lang. I just want you to come. Bukod sa hindi ako malalapitan ng ibang mga babae, siguradong ma-enjoy rin ako sa party dahil kasama kita. Mambobola. Gwapo naman. I disagree. Nagkatawanan sila.